Partisa. Oo. Hinod na ikinasama na ni. Oh, ngayon. Di na. Hinuan usa ulan do. Tara, kape tayo. Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa aking channel. And for today's video guys, ay magagawa po tayo ng photo. Samahan niyo po ako mga kaibigan. Let's do this! So, andito po tayo ngayon guys, naglalakad papunta po sa bahay ng aking kapatid kasi magpapagiling po tayo sa kanila ng bigas na gagamitin po natin sa ating photo. So, ito na po, nandito na po tayo at nagpapagiling na po tayo ng bigas na gagamitin natin. And then lang po natin matapos and babalik po ako sa bahay. Nandito na po tayo sa bahay, nakauwi na po tayo. Andito po ang mga ingredients na kailangan po natin. Meron po tayong rice flour, yun yung pinagiling natin. And white sugar, fresh coconut milk na ipinapiga at ipinakayo din po natin doon sa kapatid ko. Meron po tayong yeast, baking powder, and cheese na pang toppings. Meron din po tayo guys, syempre hindi po mawawala ang photo molder. And 1 dozen lang po ang meron tayo dito. So okay lang po yan guys kasi trial and error po tayo ngayon. Ang time po ngayon ay 6:30. Ayan po, nakikita po natin. And let's get started. So ito na po, nakaready na po ang mga kakailanganin natin. And before po tayo mag-start guys, ang gagawin ko po muna ay maghiwa-hiwa ng cheese na pang toppings para mamaya ay tuloy-tuloy na po. So ito na po guys. Start na po tayo. Ito, naglagay po tayo ng rice flour sa kawali and dagdagan po natin ng tubig ng dahan-dahan. Then haluin po natin guys ng tuloy-tuloy lang po. So ngayon ang gagawin po natin ay paghalo-haluin po natin ang mga dry ingredients. Ito po yung rice flour, lagyan po natin ng sugar, yeast, and baking powder. Then after that guys ay i-mix po natin. And then, after po natin i-mix yung mga dry ingredients, so ngayon, idadagdag na po natin ang ating fresh coconut milk. Lagay lang po natin guys ng dahan-dahan and pakunti-kunti, then halo.
So guys, ito na po ang ating rice flour mixture and ihahalo na po natin dito sa ating gagawing poto. Ang purpose daw nito according po sa pinanood ko rin dito sa YouTube ay pampalambot po pag ang ginagamit nating poto, yung ginagamit po natin ay rice flour. So kailangan po natin ng ganito para mas malambot. Pero pag yung harina po katulad po ng ginawa ko dati ay hindi na po natin kailangan ng ganito. So ito po ang tapos na po natin hinalo. Ang gagawin po natin, takpan lang po muna natin and hayaan po muna ng 1 hour according po sa ating pinanood. So tingnan po natin guys kung anong mangyayari. Hala, umapaw po, umapaw. Guys, yung sinasabi nilang 1 hour, hayaan daw muna, takpan ng 1 hour ang gagawin nating poto. Ang sa akin 30 minutes lang guys. Ayan, umapaw po ng doble po doon sa dami ng aking ibinabad or yung tinakpan ko po kanina. Doble po yung naiapaw niya. So hindi ko po namalayan kaya nasa lamisa na po nakakalat yung gagawin kong poto. Kaya ang ginagawa ko ngayon, yung inilalagay ko po sa poto molder ay mga yung natira na lang po dito sa malaking bowl. Kaya ito tuloy po natin guys. Tingnan po natin kung ano po ang magiging outcome. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me? Ayan na po, kumukulo na po ang ating tubig. So ngayon po ang gagawin natin ay sasalang na po natin ang ating poto. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know, as long as you're with me. Ito na po guys ang ating unang salang after 20 minutes. Ayan po, in fairness, amoy masarap. Pero hindi po siya guys tumubo katulad pa ng ine-expect po natin na tumutubo ng maayos. Tapos hindi po siya tumubo. Pero mamaya po guys ang judgment natin dito sa ating first time na pagluto ng poto na gamit ang rice flour. Kasi minsan guys, kahit hindi naman po tumutubo ng maayos ay masarap naman in fairness. Ang iba naman po tumutubo ng maayos pero hindi naman ganun kasarap. Pero mamaya po malalaman po natin. Ayan, habang naghihintay po tayo sa nakasalang nating poto kasi 20 minutes po natin lulutuin yan. Ayan, nakipaglaro muna ako sa aking pamangkin. Which one you want? I want Blue. the blue. The green one is not working. It's working. Oh my God. Say hi. Hi. Hi guys, welcome my channel. I have Papa today. Cheers. My Papa. Big. Stop. So ito po, naluto na po ang ating naisalang kanina. Ayan, mukhang okay naman po kaya lang guys hindi talaga siya tumubo. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know, as long as you're with me. I feel at home. Yeah, I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. My baby there the whole time, and it feels right. You by my side. I'm out about a yank life. I need my partner in crime, yeah. So this is it.
titikman na po natin guys. And dito na po natin malalaman kung ano po ang lasa. Ito po ang ating first time na gumawa ng puto gamit ang rice flour, by the way. In fairness guys, masarap po ang ating puto na ginawa ngayon. Masarap po siya guys. Pero medyo malagkit lang po siya. And yun, hindi nga po tumubo. Para sa akin, kaya siguro siya hindi tumubo kasi ayun, dapat kaagad siya niluto. Hindi na natin tinakpan at hinayaan ng umabot ng 30 minutes na nakatakip. And isa pa guys, kaya siguro masyadong malagkit or malagkit ang ating puto kasi naparami po ng paglagay natin ng rice flour mixture kanina. So dapat next time hindi na ganun ang ating gagawin. Anyways, okay lang po yan guys, magkamali tayo lalo na pag first time po natin. And dito matututo po tayo kung saan po dapat i-adjust ang ating mga ginagawa and saan yung mga pagkukulang. In fairness naman guys, generally medyo masarap naman. Masarap naman po ang ating niluto na pot. May singit ko lang pala guys. Ayan, coincidence po. Nakita ko po ang aking dalawang batch, mga batch 95. And actually bibili po sana kami ng barbecue. Hindi ko po alam na sa kanila pala yung barbecuehan na yan. So, ayan, nakita po nila ako. And syempre, konting chikahan. And hi, shoutout nga pala sa inyo, Ramil and Tiza. And ayun lang po guys for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much everyone for watching. Ingat!